Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation. As God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord, here's our host, Apostle Renato D. Carillo. Praise God. Samahan po natin ang lingkod ng Diyos sa aklat po ng Lucas, Kabanata 11, talata 9 hanggang 10, na may pamagat na, Prayer is the key. And I read, the Lord Jesus Christ said to us, so I say to you, ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be open to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks, it will be open. So, meron po tayong isa pong kapatiran. Siya po ay taga-Masbate. Siya po ay nakapakinig po ng programa ng Oras ng Himala sa atin pong radio. At siya po ay naging anak ng apostol at natuto pong manalangin. So, isang araw siya po yung nagkwento at ang sabi niya po yung ganito. Yung kanyang ama ay isang mangingisda. At pag nabalitaan po niya na yung kanya pong ama ay papalaot na sa dagat para mangisda, ang ginagawa po niya ay tinitipon po yung kanya pong mga kapatid at sila po ay nananalangin para ang kanilang ama ay makahuli ng maraming isda. At kung ano po yung kanila pong ipinalangin, yun po ang nangyari. Na pag umuwi po yung kanya pong ama, ay lagi pong puno po yung mga bangga ng isda. Hindi po nawawalan po ng huli, lagi pong umaapaw. At nabalitaan po ng mga kapitbahay po yung pangyayaring ganon, pati po ng kanyang mga kasamang mangingisda, na minsan po umuwi, walang huli, kung meron man po ay kukunti lang. Kapag nabalitaan po nila na ito pong mangingisdang ito ay magpapalaot, nauuna na po sila sa tahanan po ng pamilyang ito, habang yung kanya pong mga anak ay nananalangin, sapagkat sila po ay umaasa na pagbabalik po nung mangingisdang ito ay tiyak na napakarami pong huli. At yun po talaga ang nangyayari. At sila po ay nabibigyan po ng libreng mga isda. Kung sila man po yung magbayad ay maliit na halaga lamang. At namulagad po yung mga tao po sa kanila pong isla sapagkat hindi po nawawala ng laman ang kanya pong mga banga. Talagang lagi pong apaw. At meron pong nagtanong kung ano po yung sikreto niya dahil pag pinag-usapan po yung galing sa pangingisda, yung kanya po mga kapwa mangingisda ay magagaling din. Na yung iba nga po ay mas magagaling pa sa kanya pero hindi sila nakakahuli ng mga huli niya at sila po umuuwing bigo. At sumagot po yung atin pong anak, ang sabi niya, dahil wala kaming tigil na nananalangin. Naintindihan po niya na ang susi ng lahat ng tagumpay ng kanyang ama ay panalangin. At napakalagang maintindihan niyo po yan, Living Like Jesus Church, Body of Christ, buong Pilipinas at buong mundo. That is the only reason, prayer. The key is prayer. Wala pong bakante yung kanya pong mga bangka. Lahat po'y umaapaw sa mga isda at hindi basta-basta isda. Malalaking klase ng isda, mamahaling mga isda. At yun po nagdala ng kasaganaan sa kanilang mga buhay. At yun po sinasabi ni Jesus na dapat nating maintindihan. Sinasabi ko sa inyo, ang sabi ng Panginoon sa Kristo, humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo makakasumpong. Kumato kayo at ang pinto ay bubuksan. Sapagkat ang humihingi ay tumatanggap. Amen. Ang humihingi ay tumatanggap.
Ang humihingi ay tumatanggap. Ang nananalangin ay sinasagot ng Diyos. Ang tumatawag sa Kanya ay tinutugon niya. Amen. Ang humahanap ay nakakasumpong. Ang kumakatok ay binubuksan. Kaya humingi kayo, ang sabi ng Panginoon. I want you to pause for a while and look to me and listen carefully to that statement of Jesus. Kaya humingi kayo. Can you imagine that? Siya pa po yung nagpupurisigi sa ating humingi. Siya po yung nagmo-motivate. It seems to me that God is more eager to answer than we are to us. Amen. Sa naintindihan ko po, mas masidhi po yung mithiin ng Diyos na sumagot kaysa sa ating tumawag sa Kanya. Sapagkat siya po may sabi, kaya nga, humingi kayo. Isn't that incredible statement? Isn't that moving? Isn't that tremendous? It hit my spirit. Kaya nga, humingi kayo. Amen. Nakita niyo pong panawagan na yan. Kaya nga, humingi kayo at kayo ay bibigyan. Amen. Kaya yung responsibility po ay nasa atin. Kaya hindi natin dapat i-take lightly po yung salitang pananalangin. Kailangang maintindihan natin yung kapangyarihan po nito, yung pinakapuso ng Diyos sa likod po ng pananalangin. Dahil ang buong Pilipinas po nananalangin ng buong mundo. Bata pa po ako. Wala na po akong narinig, kundi mga panalangin, orasyon, na ako po'y nakakilala sa Diyos 32 years ago. Yun din po yung nasumpungan ko hanggang ngayon. As I travel the nation in the world, nagtuturo sa mga churches sa buong mundo, sa iba't ibang moving coalition fellowship. Yun rin po narinig ko, lagana po yung prayer movement, prayer gathering, prayer meeting. Napakarami pong panawagan sa Facebook concerning po United Prayer, Corporate Prayer, and many prayer activities. So, that's good. Maganda po yun. Pero malibang maintindihan po natin ang husto ang sinasabi ng Panginoon. Kaya nga, humingi kayo. Yung atin po magiging panalangin ay ritual na lang. Makukontento na po tayo sa dati natin mga panalangin, paikot-ikot lang. At yun po ang isang reason bakit maraming churches po hindi lumalago. Hindi dumadami. Mahal naman ng Lord, masipag, pero hindi lumalago. Pinipilit manampalataya, pero hindi dumadami. Hanggang mapunta po doon sa feeling at emotion. Yun po yung problema, yung pagkakaunawa sa sinasabi ko mula kay Jesus na siya pong pinakapuso ng Diyos. Amen. Kaya nga humingi kayo. Hindi po nawala ng laman yung mga bangka na yan habang sila po'y nananalangin. Amen. Babae po ito. Pag nalaman niya nga alis na yung tatay niya, mangingisda na ng madaling araw, yung mga kapatid po niya ay pinupuko niya at sinasabi niya, mag-pray nga tayo para bumalik si tatay na yung kanya pong mga bangka ay puno ng maraming isda. At yun po nangyayari. Wala silang tigil ng kakapray. Wala pong pangingisdang ginawa ang kanyang ama na wala silang panalangin. Bago pa pumunta yung ama niya sa dagat, patungo pa lang, sila po'y lumuluhod na umiiyak na. Hello? Kaya nung siya po'y mag-testify, ako po ay hindi lang amazed, kundi galak na galak sa katotohanan na discover niya. Amen. Hindi naman po siya pastor, hindi chairman, hindi bishop, hindi leader, hindi deacon, hindi elder. Isang mananampalatayang nakaintindi ng aral ng apostol, simpleng-simpleng nilakaran at pinamuhay at hindi siya matagal na mananampalataya. Bago lamang sa radyo na nakapakinig. At hinanap yung EDSA at pumating. At in-apply po yung napakinggan. Nanalangin, lumuhod. Hello. At yun yung sinasabi ng Panginoon in Luke 18:1-8. Na ang mga tao hindi dapat magsawang manalangin. Na maaaring sabihin ninyo, tatay, lingkod na Diyos, di naman ako nagsasawa eh. Yun yung akala natin. Kasi akala natin, hindi tayo nagsasawa kasi nga nakapag-pray na tayo ng maga. Tapos marami na tayong gagawin. Magtuturo tayo, magpa-follow up. At mga bagay na dapat i-attend sa buhay, pamilya, trabaho, negosyo at iba pa.
And that is understandable. Kaya hindi natin sinasabi hindi tayo nagsawa. Pero yung pong hindi na pagdadagdag at pakukontento po sa ginagawa nating panalangin sa umaga kung anong oras tayo nagsimula at puro doon na lang tayo, sa mata po ng lingkod ng Diyos at pagkakaunawa ko sa salita niyo, yun po yung pagkasawa. Naintindihan niyo po yun. Kulang tayo sa pagkaunawa ng sinasabi ko that prayer is the key. At dahil kulang tayo sa pagkaunawa, kulang tayo sa kabigatan. At dahil kulang tayo sa kabigatan, kulang tayo sa determinasyon. Kaya kulang po tayo sa attende, kulang tayo sa blessing. So maraming kulang sa ating kahit ito na po yung panahon ng kaganapan ng mga pangako at mga propesiya ng Diyos. Grabe na po ini-enjoy na napakaraming biyaya. Yung pong prophecy ko pong this year, we will experience 1,000-time increase. Naranasan na po ng marami. Yun yung iba po hanggang ngayon nag-i-struggle. That is the difference. Ano po sabi po ng haring si David in Psalm chapter 55, verse 16 and 17? God save me. Hear my cry. Now, yung iba po, okay na po dun sa verse 16 God save me, hear my cry. Pero hindi po siya okay dun Siya po yung nagpatuloy sa verse 17 na itong sabi niya, in the evening, I pray. In the morning, I pray. In noontime, I pray. Yan. Ngayon po yung malinaw Marami po mga anak ang Diyos sa buong mundo. Okay na po tayo rin sa Lord, save me, hear my cry, hear my prayer. Pero siya hindi. Tuloy po siya ng verse 17 ng Psalm 55. In the evening, I pray. In the morning, I pray. In noontime, I pray. You see that? Naunawaan ng hari si David yung sinasabi ko that prayer is the key. It seems to me na siya po ay nabuhay sa pananalangin. At siya po ay laging nag-overnight prayer. Sabi niya, in the evening I pray, in the morning I pray. So it seems to me na yung pong magdamag hanggang sa migat araw na nanalangin siya at makakuha ng ilang tulog, pagbangon sa tanghali, prayer na naman siya. Kaya hindi tayo nagtataka na grabe yung victory niya. Hindi lamang kay Goliath, maging sa 4 pang kapatid ni Goliath kasi 5 yung Goliath. Nasa ringe, walang nakatalo kay Haring David na sino mang kaaway nila. Kaya, presidente ka man, vice president ka, senador ka, congressman, general ka ng AFP o ng police, colonel ka, SPO 1 to 4 ka, so, abogado ka, piskal, engineer, architect, banker, lawyer, o estudyante, dalaga, binata, may asawa o wala. Pag naunawaan natin yung kapangyarihan ng pananalangin, ito yung susi magtatagumpay po tayo. Hindi naman tinalo ni Haring David yung mga kaaway niya una sa lahat kasi hinarap niya po sila in a face-to-face battle or confrontation, even though it is true. Pero hindi po yun yung reason bakit niya sila tinalo Nagsimula po siya sa pananalangin sa Espiritu Santo. At nag-manifest po siya in the natural. Yung problema po ng marami kasi, lalo na ng church, we always want to engage the enemy physically and we forget spiritual things. We forget the realm of the Spirit and we forget that we wrestle not against flesh and blood, but against principalities in the air, the powers and rulers of darkness in this world, and spiritual wickedness in high places. Ephesians 6:12. Na yung kaaway po natin ay diablo, mga demonyo, na nagpapatakbo ng mga tao. May control sa mga addict, sa mga puser. May control sa mga rapists. May control sa mga terorista, sa mga komunista. May control sa mga rebelde sa truth, sa Diyos. Sa mga namumuno, sa katotohanan. May control sa alipin ng alak, sigarilyo, sugal, pangangalonya, pakikiapid, immoralidad, sexual perversion. May control sa mga lawmaker para gawing batas yung mga divorce na yan, same-sex marriage, abortion, dissolution of marriage, at iba pa pong mga unrighteous law na ayaw ng Diyos. Kaya, hindi po nag-workout yung patriotism na marami nating kababayan, yung kanyang nationalism, yung kanyang heroism, at yung kanyang pong endeavor, yung kanyang crusade. Kasi, they are facing the problem and the issue physically and neglect the truth that we are fighting an unseen enemy, and that is the devil and demon in hell.
Ay bakit wala pong nahuli mga mangingisda na kasama niyang pumapalaot? Umasa sila sa lakas nila eh. Yun po yung problema eh. Pag hindi ka mabubuhay sa panalangin kasi hindi mo naunawaan that prayer is the key, wala kang option kundi umasa sa lakas mo. Umasa sa talino mo. Umasa sa kakayahan mo, sa impluensya mo, kung kani-kanino pa. And then you fail. Because the Bible said in Proverbs 3:5 and 6, trust in the Lord with all your heart. So yan ang linaw eh. Lean not in your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. Who is He? God. Him. Not anybody, not any person, but Him, God. And He shall direct your path, or He will establish your path, or He will give you success. So walang in between eh. Hindi ka mabubuhay sa panalangin dahil hindi mo naunawa ang prayer is the key. So wala ka option kundi umasa sa lakas mo at kung kani-kanino pa. Then it will make your life miserable. You will surely fail. Kasi yung lakas natin, limitado yan eh. Talino natin, limitado yan. Yung pinag-aralan natin, limitado yan. Yung kakayahan natin, limitado yan. Kaya ang sabi nga ng Panginoon in Jeremiah 9:23-24, huwag ipagmalaki ng malakas yung lakas niya. Huwag ipagmalaki ng matalino yung talino niya. Huwag ipagmalaki ng mayaman yung pera niya, yung milyon at bilyon niya. At huwag ipagmalaki ng sino man yung baril niya, yung nuclear niya, yung warship niya, yung warplane niya. Amen? Kasi limitado yan eh. Ang ipagmalaki niya, ikilala niya ang Diyos, na ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat na walang limitasyon, na walang nagtitiwala sa kanyang nabibigot na papahiya. Yun ang ipagmalaki niya. Nakilala niya ang Diyos. Na sumasagot sa panalangin niya. Kung niya ipagmalaki ang diploma niya. Kasi hindi naman masama ang mga binanggit ko, kaya lang limitado yan eh. Ang dami-dami diyang mayaman, purihin ng Panginoon, bulag, pipi, bingi, baldado, nasa wheelchair. Anong nagawa ng pera nun? Anong nagawa ng connection nun? Anong nagawa ng pinag-aralan nun? Wala. Yan ang ibig kong sabihin eh. Hindi pangit yan, kaya lang limitado yan eh. Marami siyang hindi pwedeng gawin, but not God. And not prayer. Hello. Kaya nakalimutan na po ng church eh. Yung centrality ng truth na ito eh. Na siyang pinakapuso ng Lord. Amen. Kaya nga ang sabi ni Jesus, humingi kayo eh. It amazed me. That statement amazed me so much. Kaya nga ang sabi niya, humingi kayo. Siya po yung nagmo-motivate sa atin eh. Siya po yung very persistent, very eager na nagsasabi, kaya nga humingi kayo. Huwag kayong magsawang humingi. Hindi ako magsasawang magbigay. Huwag kayong magsawang humanap. Hindi ako magsasawang magkaloob. Huwag kayong magsawang kumatok. Hindi ako magsasawang bukas ng pinto. Huwag kayong magsasawang tumawag sa akin. Hindi ako magsasawang sumagot. Kaya nga humingi kayo eh. Kasi humingi, binibigyan. Hello. Ang tumatawag, sinasagot. Isa pa nga po itong striking truth eh. Tagal ko nang alam to eh. Pero kagabi, binulay-bulay ko to eh. Alas 2 hanggang alas 3 na madaling araw na ata ako nakatulog dahil ako po'y nag-pray at ako'y nagising ng alas 7 maga. Alam ko lang po ito. Tagal ko itong tinuro eh. Pero yung kausapin nga ng Holy Spirit sa kanyang kasimplihan eh, talagang hindi ka makakatulog nito eh. Alam po sabi niya sa Jeremiah 33 verse 3, call unto me. Again, it shocks me. Siya po yung nag-uutos sa ating tumawag sa Kanya. Hindi tayo nagkukusang tumawag sa Kanya. Kaya siguro naunawaan niyo kung bakit ako pinamadaling araw sa kakapanalangin at pakikipag-usap sa Diyos. Lalo na kung may revelation. Amen. Call unto me. Siya po yung nagpupursige. Sinasabihan tayong tawag kayo sa akin. Tayo minsan tamad tayong tumawag eh. Lalo na, pag tayo po ay nanganganib, alam ng Lord na nanganganib tayo, hindi natin alam. Alam ng Lord na diyan yung diablo, manggugulo. Alam ng Lord na diyan yung mga kaaway natin, gusto tayong pinsalain. Hindi natin alam, pero alam niya. Kaya siya, pinupursige tayong call to me. I will save you, I will deliver you. Alam ng Lord na makakasakit ka na, hindi ka dapat magkasakit. So minumotivate niya tayong call to me and I will heal you. Alam niya kailangan mo ng pera, pambayad, panggastos, taas ng sweldo, at iba pang usapin ng buhay. Alam niya kailangan mo ng customer ng kliyente. So, alam niya kung ano yung mabuti sa atin. So siya yung nag-uutos na, call to me. Andiyan niya yung sagot, ito ko eh. Tumawag kayo. At yung hindi nyo alam na problema ang harapin nyo, susolusyonan ko. Is it that incredible? Call unto me. Maliwanag po ba yun?
Siya ay nag-uutos sa ating tumawag sa Kanya. So, ang ibig palang sabihin ng Diyos pag tawag lang tayo ng tawag sa Kanya, wala siyang gagawin, kundi sagot ng sagot ng sagot. Panay ang bagsak ng sagot mula sa langit. Call unto me, and I will answer you. Pero ikaw, sabi nga ng Holy Spirit, isimplify niya sa iyo ito, nakakamangha po talaga. Call unto me, I will answer you. Makita niyo pong willingness yan. Kita niyo pong availability ng Diyos. Nakita niyo pong generosity ng Diyos. Tumawag kayo sa akin at sasagutin ko kayo. Direct to the point, walang baka sakali. Walang interruption. Tumawag kayo, sasagutin ko kayo. At ang sabi niya, ipakikita ko sa inyo yung mga dakilang bagay na hindi niyo pa nakita at hindi niyo naintindihan. Amen. Kaya pag meron pong nag-fail sa buhay, bishop, pastor, chairman ng Movement Coalition, Pilipino-Amerikano, isang fellowship, isang denomination, isang negosyante, isang professional, isang elder deacon, anak ng Diyos, isa lang ang sagot. They fail to pray. They fail to live a life of prayer. They forget to understand that prayer is the key. Nabigo po silang manalangin ng totoo. So dito makikita natin kung gaano kahalaga sa Diyos yung pananalangin. Hindi niya tinitake lightly. Why I say that? Kasi siya nga may sabing tumawag kayo Kasi kung hindi po mahalaga, hindi niya na tayo uutusan. Bahala na tayo sa buhay natin. Kung anong gusto nating gawin para magtagumpay. Alam nga niya, hindi tayo magtatagumpay nang wala siya. Alam niya. At siya po yung gumagawa ng parang para magtagumpay tayo. Kasi hindi niya tayo ginawa at isinilang para mabigo, magkasakit, mahirapan, mga problema, mamatay nang wala sa lugar, magulo yung buhay, pamilya. Amen. Walang direksyon yung buhay, yung pag-aasawa, yung kaisipan. Laging lito, nagmamadali, alam mga totohanan, ayaw ikabuhay katotohanan, matigas yung ulo. Pinipilit pa yung gusto niya, nakala niya susunod yung Diyos sa kanya. So ayaw niya mabigo tayo. Ayaw niya mamatay tayo nang wala sa panahon. Ayaw niya maghirap yung Pilipinas. Ayaw niya na mga Pilipino ay namamatay nang walang kadahilanan at pangit na kadahilanan. Ayaw niya. Ang ibig niya, lahat tayo ay magtagumpay sa buhay. Hindi minsan, kundi habang panahon. Kaya siya yung naglagay ng panuntunan upang ito po yung matamo natin. Ano po yung panuntunan? Tumawag kayo sa akin. In essence, God is saying, hindi kayo talaga pwedeng mabuhay at magtagumpay nang wala ako Kailangan nyo ko. Kagaya kayo ng mga sanga, malibang umabit sa puno, hindi kayo mamumunga. Kung aasahan mo lang dyan, yung business manager mo, yung accountant mo, yung galing mo sa accountancy, sa auditing, sa pagpapatakbo ng negosyo at mga financial expert at mga financial coach at mga speaker, natuturuan kang how to get rich, how to be a billionaire, at i-endorse yung mga libro nila sa iyo, sa sarili ng lakas at kaparaanan. Sabi, walang mangyayari sa iyo. You are doomed to failure. Parang isda yan kahit magaling kang lumangoy, malakas ka. Pag wala ka sa tubig, patay ka. Dahil ang buhay ng mga isda nasa tubig. Wala sa galing niyan lumangoy. So, ang tagumpay natin, wala sa kakayahan natin at pinag-aralan at koneksyon at tapang at abilidad. Ang tagumpay natin nasa Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay, pati kinabukasan natin. Dito maliwanag sa salita niyang call unto me, I will answer you. Malinaw na hindi siya gagawa ng kahit ano, malibang manalangin tayo. Kaya kung meron pong nabigo at napahamak ang buhay, siya po may gawa noon. Siya may pasya. Walang iba. Wala siyang sisisihin kundi sarili niya. Because to fail to pray is to fail to succeed. Because prayer is the key. There is no in-between. You forget to pray and live a life of prayer at sama mo pa ng fasted life, then your success is clear, unstoppable. But if you will take lightly prayer, you will never pray, at may time out ka sa pananalangin, ayaw mo siyang gawing buhay, Monday to Sunday, may holiday sa gobyerno sa mundo, pero prayer mo, walang holiday, then, maliwanag yung tagumpay mo. Walang diablo at mga demonyo pwedeng pumigil. So, sabi niya, tumawag kayo sa akin, sasagutin ko kayo. So, hindi siya gagawa ng kahit ano, malibang humingi tayo ng tulong sa kanya. Kung hindi tayo hingi ng tulong, papabayaan niya tayong umasa sa lakas natin. At kung kani-kanino tayo hanap ng tulong, at yun ang nangyari sa marami sa inyo, sa bansang ito, at buong mundo. Kita niyo yung buong mundo. May United Nations, ang gulo pa ng mundo. May European Union, ang gulo pa ng mundo.
May Arab Confederation of Nations na, ang gulo pa ng mundo. May IMF na, sa Asia ng pera at World Bank. Naghihikaos pa rin maraming tao sa mundo. Meron ng World Health Organization, hindi pa rin masolusyonan yung sakit sa karamdaman. Marami pa rin namamatay sa karamdaman. So, we can name any organization around the world na nag-exert ng effort, may passion, may magandang endeavor sa mga tao sa mundong to. Hindi nagtatagumpay. Kasi sarili nilang lakas yan eh. A person, a city, a family, a nation that will forget God will be cut off in the presence of God and will vanish like a smoke. Hindi humingi yung United Nations ng tulong sa Diyos, ang European Union. Nakakalungkot, ang dami-daming dapat ilapit sa Diyos at siya yung dapat hingian ng tulong. Kung kani-kanin humingi ng tulong, iba sa China humingi ng tulong, sa Amerika, sa Russia. Kung kani-kaninong mga bansa, yun po'y nakakahiyang pananaw. It totally exclude God. And to exclude God is to be excluded by God to salvation, to prosperity, to healing, to glory, to honor, to victory, and to the true meaning of life, which is what Jesus called the abundant life. Na siyang perfect will ng Diyos sa lahat. Hindi nyo napansin, sa pananalangin, hindi pinag-uusapan dito kung anong kulay mo, anong pinag-aaralan mo, anong edad mo, may asawa ka o wala, divorce ka o hindi ka divorce, legal yung kasal mo o illegal, pulis ka o stupid ka o wise ka. Hindi pinag-uusapan dito yun. Ang pinag-uusapan sa panalangin, alam nyo kung ano? Faith. Desire, understanding concerning the principle of God. Hindi pinag-uusapan dito, nanalo ka sa boxing, natalo ka, bilyonaryo ka, lalaban ka po, hindi ka lalaban, politiko ka, bankero ka, mangmang ka, matalino ka, cum laude ka, o nakatira ka sa Islam. No. Ang pinag-uusapan dito ay faith sa Diyos. Na sinasabi ni Jesus sa Mark 11:22, have faith in God. Nakita niyo yung statement ng Lord, puro specific. Have faith in God. Hindi sa isang bansa, sa isang presidente, emperador, hari, bilyonaryo, politiko, boksingero, sikat, tanyag, pera, lakas, pinag-aralan, kakayahan. No. Have faith in God. Alam nyo, nung mabasa ko po ang Bible, na-memorize ko yung buong New Testament, 3 buwan ako sa Lord, Matthew to Revelation. Na-discover ko, lahat ng tinuturo ni Jesus, puro specific. Wala pong alternative, walang option. Puro specific. Have faith in God. Hindi siya nag-iiwan po ng option. Yung teaching niya, hindi optional. Puro specific. Hindi po siya nagtuturo na meron pa tayong ipapagbaka sakali, baka pwede ito, baka pwede ito, baka pwede ito, baka pwede ito. No. Specific. Have faith in God. No. So, kung may ilagay yung faith mo sa Diyos, then, ano pang success yung hahanapin mo? Ano pang kasaganaan? Ano pang tagumpay? Wala. Kasi nga, ang solusyon sa pangangailangan natin yesterday, today, and forever, Diyos lang naman eh. Madidetect lang po ng pag-asa yung bagyo, hindi naman niya mapipigil yan, pero Diyos, kaya niyang pigilin yan. Hindi lang bagyo, pati lindol, pati putok ng bulkan, pati tsunami, pati tidal wave. Basahin niyo po yung world history, yung mga gyera, magmula World War I, World War II. Dapat matutuhan po ito lahat ngayon ng mga military sa buong mundo, ng mga kapulisan, lalo-lalo na yung mga nagtatanggol sa isang bansa, sa isang bayan, sa mga mamamayan. Walang nagtagumpay sa World War I at World War II. Lalo-lalo na po sa leadership ng Amerika at ng Great Britain, na sila yung nagtagumpay dahil sa nuclear, sa warship, sa warplane, o antas ng baril na hawak nila. Learn from this truth, from the history of the past. Nagtagumpay po sila sa mga digmaan sa isang dahilan. Tumulong ang Diyos. At kung bakit nakatulong ang Diyos, kasi
maraming nanalangin, humingi ng tulong sa Diyos. So, sino magtatagumpay sa buhay nang wala ang Diyos? Kasi, edukado ka, matalino ka, may impluensya ka, nag-aral ka eh. Iisipin mo magtatagumpay ka nang wala ang Diyos. Ano sabi ng Genesis 1:1? In the beginning, God created the heavens and the earth. Mabubuhay ka at magtatagumpay ka nang wala ang Creator. What a great insanity. Para bang yung tao yung lumalang ng bituin ng araw, ng hangin, ng langit, ng dagat, ng mga isda, ng prutas, ng gulay at iba pa. O parang siya yung lumalang sa sarili niya. Na ginawa niya yung sarili sa kanyang sariling anyo tuwangis. Na parang nag-exist siya dahil sa sarili niya. But your Bible and my Bible tells us clearly, in the beginning, God created. Walang creation o walang creator. Maging sa paggawa ng taong, sabi ng Trinity, let us make man. Let us make man. According to our image and likeness. Hindi naman lumabas yung tao sa sarili niya. Kaya si Darwin ka pa, kaya anong Jory pa yan eh. May creator. May Diyos na nag-create. You see? Kaya it's a foolish thing in a great insanity. Naisipin magtatagumpay ang sino man nang wala ang Diyos. Kaya kung magtatanong kayo, bakit 30% yung tagumpay nito? 30% lang inasa niya sa Diyos eh. Yung 70% failure niya. Kasi nga, kung ano lang iasa mo sa Diyos, yun lang ang itutulong niya sa iyo. Hindi ka niya pipilitin kung ayaw mo. Kasi may will ka eh. Ikaw yung magpapasya. Kaya pag natuto ang church sa pangunguna ng Living Like Jesus people na manalangin kagaya ng Panginoon, we will see something we have never seen before. At yung sinasabi ng Panginoon, call unto me and I will answer you. And I will show you great and mighty things you have never known before. Mangyayari at magaganap. Ang lahat ng issue ng success at ng failure ay nasa isa lang salita, prayer. When prayer fails, all things fail. When prayer succeed, all things succeed. At dito na ako magtatapos. Meron po tayong isang anak. Wala ko alam na espiritista na tumagal sa pagiging espiritista hanggang ngayon maliban sa kanya. Ito po ang espiritistang ginamot ang mga Beatles, ginamot ang mga presidente, ginamot ang mga hari sa Saudi Arabia, ginamot ang mayayaman sa Europe, bilyonaryo, maging sa Amerika, Canada. Matanda na siya, pero buhay pa. Dahil nataon na yung asawa niya nakarating po sa atin, naging anak ni tatay, galing sa ibang fellowship, na turn around yung buhay na ayos. Kasi maganda pag may covering ka at may tatay ka eh. Then last youth camp sa Alfonso, Cavite. Huling araw ng gawain, yung mga anak niya umattend doon. And then tinawag ako. Umiiyak yung babae. Tatay, tumawag si mami. Sabi ko, anong dahilan? Ba't ka umiiyak? Si daddy po, nag-collapse. At bibiyakin daw ng doktor yung utak. Dahil mamamatay siya sa loob ng 2 oras pag dibiniak yung utak. Dahil yung dugo, pumasok na sa mga utak niya. At nagtatanong si mami kung anong gagawin niya. Iyak ng iyak. So tinawagan natin. Sabi ko, ako tatanungin, naniniwala ako sa miracle. Kaya lang, hindi tayo parehas ng faith. Kung ano yung kaya mo, at ano yung faith mo, yun ang sundin mo, at magpipray akong gumawa Lord ng himala. So, naging pa siya po na mabilisan, pumayag siyang operahin yung asawa niya. Biniak po yung ulo. Dinirain yung dugo. At sa ngayon sa asawa niya, a year ago, kinuwento po niya, namatay siya. Namatay. Na hindi alam ng asawa niya na namatay siya nung time na yan. Napunta siyang impyerno, nakita niya anak niya ron. Miyak siya. Nakita niya ron yung mga politiko, yung mga nanungkulan sa bayan, mga artista. Marami siya nakita sa impyerno, nakita rin na marami nagpunta ng impyerno. At tapos,
Inakit siya ng angel sa langit. Ang sabi ng Lord sa kanya, babalik ka sa lupa. Patay ka na, pero meron ka pang pagkakataong binibigay ko sa iyo. Babalik ka. Kasi may nananalangin sa iyo. Ako pong nananalangin. At siya po yung nabuhay, bumalik sa lupa. Nakalimutan ko na po yun. Nagulat pa nga ako nung kinuwento yan eh. Kasi 1 taon na po nakalipas, hindi rin alam ng asawa niya. Kinuwento lang nung nakalipas. So na naikwento eh, naalala ko po yung sinabi ng anak niyang lalaking bunso na youth. Siguro mga 1 taon pa lang sila sa atin noon na yung batang yan na naginip. Sabi ng batang yan, tatay, na naginip po ako. Yung daddy ko namatay. Pinag-pray mo na buhay. Kaya nung kinuwento niya po itong istoryang ito, naniwala ako na totoo yung nangyari sa kanya. Kasi bago siya nabuhay, nung pinag-pray ko, pumuntang impyerno, pumunta ng langit, binalik na Lord sa lupa kasi may nananalangin nga ako ngayon. E sinabi na ng anak niya. Nanawaan niyo po yun. Prayer is the key. At hindi niyo itong huling sasabihin ko. So dahil siya po yung pinakapuno ng espiritista, 14 years old pa lang siya, inalagaan na siya ng mga demonyo. Minana niya yan sa lola niya. Kapag nagpunta kayo sa pag-aari niya, makikita niyo yung monumento niya riyan, nandoon, yung istorya niya. Mga kilalang tao sa United Nations, ginamot niya yan. Mga hari ng Saudi Arabia. Tarke. Mga bilyonaryo. At dahil siya po yung pinakapuno ng mga espiritista, hindi siya pwedeng iwanan ng mga demonyo ng ganyang kadali. So, palagi niya nakikita yung mga demonyo. Magmula lang siya ay bumalik mula sa impyerno at langit. Gabi-gabi, dumadalaw sa kanya yan. Puro negative yung sinasabi sa kanya. Nakikita niya, takot na takot siya, hindi siya makatulog. At nung huling dalaw ng mga demonyo sa kanya, sa Jensen ako, tapos na yung gawain. Ganun kakapal ang glory ng Diyos. Tumawag po itong ating anak. Nadadama mo yung takot sa kanya. Hindi naman tense na tense, no? Pero nadadama mo yung takot concern. Minya, tatay, buti po, available kayo. Sabi ko, katatapos lang ng gawin. Ano yun? Si Mister, sabi niya, dinalaw na naman ng demonyo. Pangit yung demonyo, malaki. Ano, dinescribe niya eh. Talagang demonyo yun. Sabi niya, dyan ngayon, nakatayo sa harap ni Mister, takot na takot siya. Sabi ko, itapat mo yung telepono sa tenga niya. Hayaan mong marinig ng demonyo yung sasabihin ko. Pakinggan niyo po kung maigi, ha? Prayer is the key. Ang mga taong nabubuhay sa panalangin kahit saan mo, dalhin puno ng kapangyarihan. Tinapat po yung telepono sa tenga ng asawa niya. Sa understanding ko, in-speaker po niya. Ando doon yung demonyo, nasa tapat ng asawa niya. Sabi niya, tatay, hindi dito ngayon, takot na takot siya. Sabi ko, kumusta ka na? Ito po, tatay, natatakot. Sabi ko, ano nangyari sa kanya? Dito yung demonyo sa tapat ko, tatay. Napakapangit niya. Nanilisik yung mata, malaki, maitim. Dinidescribe niya yung kapangitan. Sabi ko, huwag kang matakot. Telepono, ha? Sabi ko, Satanas, tapos na yung maliligang araw mo. Susundin mo, tinig ko, lingkod ako ng Diyos, ang Diyos sa akin. Umalis ka ngayon din. Hindi pa po ako tapos sa lahat ng sasabihin kong panalangin. Sabi niya, tatay, yung demonyo nagmamadali, umalis, takot na takot. Jesus said, humingi kayo at kayo bibigyan. Tumawag kayo sa akin at ako'y sasagot. Isa lang ang sikreto ng tagumpay at sikreto ng kabiguan. When your prayer life fail, all things fail. When your prayer life succeed, everything succeed. At paano kayo mananalangin? Sabi ng mga alagad kay Jesus sa John 11, verse 1 to 4, Lord, teach us to pray. At paano sila tinuruan ng Panginoong manalangin? Verse 5 of Luke 11 up to 10. Ganito kayong manalangin. Huwag kayong tumigil, manalangin ng manalangin. Sa English, pray earnestly, pray persistently. Huwag kayong tumigil ng manalangin hanggang ang aking kapangyarihan ay hindi nahayag at ang inyong mga hinihingi ay hindi ko binibigay dahil tiyak ibibigay ko. So,
Lord, teach us to pray. At paano sila tinuruan ng Lord? Pray earnestly, persistently. Pray and pray and pray till the power of God was seen and the answer come. And I call that praying through prevailing prayer. Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM and subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.